Ayan, magandang araw po mga ka-inklunasyon. Ayan, tuwing ikalawang linggo ng Mayo, atin pong ipinagdiriwang ang isa sa pinakamahalagang araw at ito ay ang Mother's Day. At ngayong araw na ito, sa ating talakayan, ating malalaman ang selebrasyon para sa ating mga ina ay hindi lamang inaalala sa isang araw, kundi dapat maging araw-araw ang pagpapahalaga sa ating mga ina, nanay, mama, at kung ano pa yung tawag po natin sa kanila. Sapagkat ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang ina ay walang katulad, walang pinipili na panahon o araw para sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan namin kayong makisali at manood sa aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento at karanasan ng ating mga magigiting na ina. Makikilala natin ang kanilang di mabilang na sakripisyo at dedikasyon, lalo na sa kanilang mga anak na may kapansanan. Sa mga manonood online ng mga ina, isang mainit na pagbati po sa inyo. Kayo ang lakas at ilaw ng ating tahanan at ang inyong pagmamahal ay hindi po matatawaran. Binabati rin po namin ang mga ina ng Inclination Group. Ang inyong dedikasyon sa pagtanggap at pagmamahal sa mga anak na may kapansanan ay tunay ngang nakakaantig ng puso. So samahan niyo po kami sa isang paglalakbay ng pagmamahal at pag-unawa sa inklinasyon kung saan ang Mother's Day ay hindi lamang isang araw kundi isang buhay ng pagdiriwang ng pagiging isang ina. Ito at ang iba pang kahangahangang usapan hatid namin sa inyo ngayong araw sa Inklinasyon Now Na. At para po ipakilala ang ating mga panauhin sa araw na ito, tinatawagan ko po ang aking pong co-host, Ma'am Celia Garcia. Ma'am Celia. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan po sa amin na magkaroon ng mga panauhin na katulad ng ating mga guests ngayong hapon na ito. Una po nating ipakikilala si Ms. Maricar Cervantes. Siya po ay presidente ng Holy Name School Foundation Incorporated at proprietor ng Mars Concept Events Management Services at ganon din po, proprietor din siya ng isang bake shop, isang bakery na gumagawa ng maraming mga produkto na ang pangunahin pong baker ang pangunahing tauhan po doon sa kanyang bake shop na yon ay ang kanyang anak na si Keisha. Bukod po sa kanyang mga ginagampaang tungkulin na ito, dati po ay naging staff siya ng Office ng Presidential Advisor for Indigenous People's Concern sa apat na presidente. Sa ilalim ng apat na presidente, si Pangulong Ramos, si GMA, Mrs. Arroyo, at si CCA at si Pangulong Duterte. Ang isa rin po siyang active boating and water sports magazine official photographer. So napakarami pong skills at talento ng ating panauhing ito, si Miss Maricar Cervantes. Magandang hapon sa iyo, Maricar. Good afternoon, Miss Maricar. Magandang hapon po. Welcome po sa Inklinasyon. Ang pangalawa po nating panauhin ay si Miss Elaine De Jesus Estrada. Siya po ay presidente ng Dagupan Autism Society Incorporated, DASI. Ito po ay isang organisasyon sa Dagupan para sa mga may nasa autism spectrum at
matagal na po, mahigit na pong how many years na pong ipinaglalaban nila ang welfare ng mga taong may autism. Ngunit bukod po sa kanilang organisasyon na ito, siya ay meron pong talagang main occupation. Isa po siyang HRA Generalist ng San Roque Power Corporation. At ito po ay kanyang ginagampanan sa mahigit na 24 na taon na. Maaari po natin siyang tanungin later on kung ano ibig sabihin nitong HRA Generalist. Ngunit bukod po sa kanyang pinagkakaabalahang mga ito, ay full-time nanay po siya ng 2 batang may autism din. Hello, Miss Elaine. Kumusta? Gandang hapon sa iyo. Good afternoon po. Kumusta po? Okay. Ayan, Ma'am Maricar. Thank you, Ma'am Celia, for the introduction sa ating pong mga guests. Welcome po, Ma'am Maricar and Ma'am Elaine. So, kumusta po kayo? Happy Mother's Day po sa inyong dalawa. Ma'am Maricar? Happy Mother's Day po. Okay naman po ang lagay natin dito sa Davao. Nasa Davao po ako. Wow, you're from Davao. Kahit malayo po, no? Basta meron pong internet, wala pong imposible. Ma'am Elaine, kumusta po kayo? Saan? Magandang hapon po. Okay naman po. I'm here at San Manuel, Pangasinan. Nasa office po ako. Pangasinan. Yes, nasa SRPC, no? San Roque Power Corporation. Located po siya sa San Manuel, Pangasinan. Yun palang San Roque ay doon sa San Manuel. Opo. Yes, ma'am. Opo. Isa sa pinakamalaking dam ba? No? Yes, ma'am. Entire the Philippines. Yeah. Sige po. Dahil po ang ating pong episode ngayon ay patungkol po sa mga nanay, no? Nanay na rin po ako. And araw po natin ito, ano? So, sabi ko nga nung nagkaroon po tayo ng initial na coordination, parang isa yata ito sa nakakaiyak na episode. But anyway, magtatanong po kami sa inyo, ma'am, ng inyo pong mga naging karanasan o kung paano po ninyo napagtagumpayan, no? Yung challenging ba or very exciting na moment or situation ng pagiging ina ng mga anak nating may mga kapansanan. So, Ma'am Maricar, matanong ko po kayo, nabanggit niyo po dun sa pre-interview po namin sa inyo na inborn po yung pagiging deaf ng inyong panganay na anak. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan patungkol po dito po? At kung ano po yung naging dahilan. Ayan na, iyak na. Mayroon pa tayong virtual tissue. Sige po, Ma'am Maricar. Go ahead po. Actually, nasa college ako nung ako ay nagdadalang tao kay Keisha. And kasi nasa malayo kami. Sa Los Baños ako nag-aaral, taga Davao ako. So, at medyo may kamahalan ang pamasahe. I took the bus galing Manila pa uwi ng Davao. On Christmas. And nagpasabiyahe na yan. Siyempre maraming tao plus standing. No? Imagine mo nakatayo ako sa loob ng bus, exposed to a lot of people. Meron yatang nagbiyahe na may German missiles. Nahawaan ako doon. And I was 11 weeks pregnant. So, nung malaman na na-expose ako sa ganito, pagbalik ko ng Los Baños, na-hospital ako ng 2 linggo. Hindi ko pa alam na ako ay pregnant. So, January nung pagbalik ko, na-hospital ako ng ganung katagal, tapos saka ko nalaman na buntis pala ako. So, sabi ng doktor sa akin ay, pwede mo namang ilaglag yan kasi 1, graduating ka sa college, 2, masyado pang maaga naman yon, wala din namang nakakaalam na buntis ka. Scary. So, na gusto niyang pwedeng akong mag-abort kasi for as long as ma-establish na meron akong rubella. Yun yung kanilang sinabi. So, but nag-warn na siya sa akin na dahil exposed ako to German missiles, the chances are, yung anak ko ay magiging deaf, magkakaroon ng high palate,
merong mga disabilities physically, yun ang kanilang mga sinabi. But I was strong enough. I think strong-willed ako na mama eh. So sabi ko na, andito na to, kailangan harapin ko to. Kahit ano pa mangyari, maging itsura niyan, anak ko yan. Natanggapin ko yan. So, paglabas niya, definitely magandang bata. Kasi sa dreams ko, nakita ko yung bata. Sabi ko sa doktor, babae to. Maganda. Nakita ko yung muka. Alam ko na kung anong magiging itsura ng anak ko. Of course, no physical disabilities na nakikita na obvious. Pero, yun na nga, hindi siya makarinig. Pasko ulit, nagkaroon ng mga fireworks, no reaction at all. Kasi hindi niya naririnig na merong fireworks sa labas o merong putukan sa labas. So, doon kami na-alarm na, deaf nga kasi hindi niya naririnig ang kahit na anong nangyayari. Walang reaction. Walang reaction. So, nagbubuntis pa lang po niyo siya, ma'am, talagang nanaig yung pagiging mother po ninyo, ano po? Kahit alam niyo po yung magiging consequence nung yung situation ng bata, but still nandun pa rin po, nanaig po yung inyo pong motherly love po talaga. Ayan, Meron po, Jen, tanong ko lang, meron bang ibang komplikasyon yung inyong anak bukod sa pagiging bingi because of your rubella? Apo. Meron po siyang tinatawag na myasthenia gravis. Ito po ay debilitating disease. So, at the onset pa lang, at the young age, I think she was 3 weeks after na ipinanganak siya because nag-introduce na kami ng infant formula. Dahil nga nag-aaral ako, graduating po ako. So, nag-introduce kami ng infant formula and hindi niya kinaya yon. So, at a young age, hindi siya pwedeng mag-take ng milk. Okay. So, which was very difficult for us kasi hindi normal ang maghanap ng infant formula na hindi milk-based at that time. At 1989, hindi ka makakahanap ng soy-based milk. Yung soy-based milk na binibili namin at the time was 400 pesos for a very small can. Para lang siya mabuhay, hindi yun pwede basta kasi otherwise she will throw up. And then doon namin na-realize na grabe ang strain niya kasi meron siyang myasthenia gravis nga. So yung eyes niya, pag na-affect na siya nitong case na ito, ng situation na ito, bumabaliktad. Yung isang eye sa left, tumataas, yung right, bumababa. Tapos, hindi niya nakokontrol yung salivation. So, nakikita mo yun na gano'n. It took 2 years before she learned to walk. 2 years. One, because walang balance. Walang balance yung ear, cannot hear. So, 2 years before siya makapaglakad. Plus the fact na may myasthenia gravis, she had to drag her other leg. Ganun kahirap yung i-manage. Napakahirap i-manage, no? Pero look at her now. Ayan, si Keisha. Ayan po siya sa may left side. Siya po yan. Napakagandang bata. Ano po? So, itong naka-red? Opo. Siya po yan. Akala ko actually ikaw yan nung bata ka pa. Anyway, thank you for sharing, Ma'am Maricar. Ano po? Kay Ma'am Elaine naman po, Ma'am Eli, pwede pong pakikwento po sa amin. Kayo po ay may anak na with autism, di pa po? Pwede pong ibahagi po ninyo sa amin paano po niya nalaman yung naging condition po ng inyong anak. Actually, dalawa po yung anak ko may autism. Hindi ko kaagad na-check o na-determine. Although, mother instinct, meron ka ng mararamdaman. Kasi parang yung usual, typical na signs of med-delayed, wala pa sila. Yung usual developmental stage for 3 years old, 4 years old, parang may fear na ako. Kasi sinabi ko na dun sa husband ko na parang ang tagal nilang magsalita. Then, sabi niya, hindi, delayed lang siya kasi ganyan din ako nung bata ako eh. Kasi usually ganun daw eh. Pag matagal magsalita, delayed lang. But for me, there's something wrong eh. Kasi
hindi na siya tumitingin, hindi siya nagpo-focus kapag kinakausap namin. Mother instinct. So, nung before 3 yung eldest son ko, and then before 2 naman yung youngest son ko, nag-decide kaming dalhin sa neuro kay Dr. Prudencio. Actually, ang tagal naming nag-intay, siguro mga 6 months before namin siya nakakuha ng appointment. And then, that was August 11, 2011, binigyan kami ng appointment. And then may series of tests, usually colored game or cognitive fine motor. Kung 1 to 10, parang nasa 5 or nasa 4 yung isa. So meaning, kung ang age nila is 3 and 4 respectively, yung 3 years old kong youngest, ang equivalent ng delayed niya is 9 months. Parang yung ganun yung nangyari. So, nung time na yon, parang the usual, parang bakit dalawa? Bakit pareho sila? May nangyari ba or there's something wrong ba with our yung connectivity ng blood nung mag-asawa? Kasi may mga ganun daw pong probability. So, hindi na ako nagtanong. Basta pumunta na lang ako sa tinanggap ko na lang kasi sabi ni doktora, dalawa yan, and then there's no medicine. Ang intervention is lifelong. So meaning, pag dumating yung time ng adolescent nila, meron pa rin makikita. But still, the tantrums, yung usual pag hindi nila ma-express yung sarili nila, na doon pa rin. Doon yung challenges mo. So, sabi ko, sige, kaya to. Kasi every mother naman is, lahat ng bata is, 'di ba? Parang yan blessing lahat. Kahit whether ano man ang conditions sila, still a blessing, 'di ba? And then, sabi ko sa husband ko, wala tayong understanding about autism kasi hindi ko talaga alam. I'm psychology pero hindi ko alam yung ano ba yung autism. Kasi ang first thing in my mind is autism is for the rich people Kasi marami na ako naririnig na gano'n Sa rich people, sabi ko, I'm not rich. Sabi ko, bakit gano'n? Dalawa pa siya. Sabi naman nung husband ko is, adyan na yan Sabi niya, wala na tayong dapat. Sabi ko, kailangan ba nating magpa-genetic? Kasi yun ang sinabi ni doktor, magpa-genetic tayo. Sabi ko, pero it seems na both family naman is walang history So, to cut it short, sabi ko, daling mo na lang ako sa Manawag. Doon na lang ako pupunta. Kasi sabi ko, hihingi ako ng strong heart and strong determination na kayanin ko. Kasi hindi ko alam what will happen Marami ako nababasa hanggang sa natuto na ako magbasa. Ano ba autism? Ano ba yung magiging signs? Ano ba yung maghaharapin namin pagdating ng dumarating na yung tantrums, yung expression niya na hindi niya masabi sa amin. Kasi my kids is yung isa high functioning, yung isa naman medyo marami pa kaming dapat gawin kasi depending on the level of autism. My youngest is level 3, I'm sorry. And then my eldest son is nasa level 2 category. So right now they're both 16 and 17. The eldest is already in the mainstream. And then the youngest is still parang one words non-verbal, but still every milestone is an accomplishment for us parents. Accomplishment sa amin yan matuto siyang magsabi na pupunta ako magpipi ako, malaking bagay na yun sa akin. Magtututbrush ako, malaking bagay na kasi na doon yung point na they can be independent later on Yep. So, ma'am, paano niyo po hinandle yung ganong sitwasyon? Kasi di ba may trabaho po kayo sa labas o nag-work from home po ba kayo? Before ma'am, uwian talaga ako.
tinatyaga ko talaga umuwi para at least Malayo ang San Manuel. parang mga 1.5 hours ang travel ko every day. Tinatyaga ko talaga para makasama ko sila, and then every night may konting storytelling kami para at least they could learn how to talk. Yun yung way ko yun yung approach ko para matuto silang magsalita, makausap, and then they can feel the love of a mother kasi yun yung talagang kailangan At yun yung alam kong probability ko para maging sa tingin ko maging normal sila kahit sa iba minsan, di ba? Oo. They will look at this as different people Oo. Kumbaga, ine-ensure nyo talaga na kahit po the whole day nasa work po kayo, pagdating po ninyo may talagang inilalaan po kayong oras po para sa kanila. Yes, ma'am. And then I would like to also to acknowledge my undying support for my nanny and caregiver. Talagang nadun siya every step of the way. For the 16 years nung youngest son ko, nadun talaga siya sa akin. Ayan, Happy Mother's Day din po sa kanila. Okay, kay Ma'am Maricar naman po. Ma'am Maricar, as a young mom, no, nabanggit niyo po kanina na batang-bata po kayo na naging mother at kayo po ay student pa nung pinanganak si Kizia. Paano po yung naging setup ninyo doon, ma'am? Paano niyo po nabalanse yung oras po ninyo? Yun ang pinakamahirap, yung balancing the time. Kasi, as you know, estudyante nga ako. So, at the onset of the pregnancy, okay naman ako, but I already missed out 2 weeks of my class. Dahil nga na-hospital ako, graduating ako 3.5 years, 3.5 years. Wow. But when I got pregnant, goodbye. Everything is a goodbye. Wala. As in, I failed all my subjects. That was the saddest part. Kasi I was a very focused person. Pero nagkakamali tayong lahat So, yun, I think having a child is not a mistake, but your actions have consequences. Yeah? So, anong nangyari? Inuwi ko sa Davao. Sa Davao ako nanganak. And I left Keisha with the care of my mom. Pero knowing na deaf nga yung anak ko, parang ang hirap mo nun isipin na iniwan mo yung anak mo doon. Tapos ikaw somewhere else. So I cannot focus with education. To the point na dinala ko siya sa Manila, thinking na meron akong support from the father. Okay? Lived with him for a year, but unfortunately, things do not go right. So pumapasok ako sa klase, meron akong carrier. As in carrier. I bring her with me to class, so she attends classes with me, to the point na yung mga tao sa college secretary namin, kasi yung building namin sa DevCom, nandoon din yung college sec. So nakikita ko ng mga staff ng college sec. Tatawagin ko, Cervantes, halika dito! Iwan mo yung bata dito. So imagine my daughter is actually sleeping inside the college secretary's office. While they're working, sila yung nababantay. Ako nagkaklase. But how long can you withstand that? Diba? Na kaya mong iwanan doon. Napaka-supportive din naman ng college secretary namin na siya mismo din, dumadating ako minsan sa office nila, karga-karga ng college sec yung aking anak. Ganun kahirap yon. Pero dahil nga mahirap, ang focus sa education became the least priority. The focus was more on my daughter because I was told by the doctor that 5 years lang ang buhay niya. Masakit yon. Isipin mo, paano ko iwanan yung anak ko? Sasabihan ka na 5 taon lang ang buhay niyan kasi nga may myasthenia gravis. So we had to manage that, papainumin ng gamot. Imagine mo yung tablet na idudurog mo, isusubo mo dun sa anak mo. Na hindi nakakarinig, hindi niya maintindihan bakit kailangan niyang gawin yon. So there was so much focus put into her life rather than mine. 5 years. Yung first 5 years niya, I almost did nothing for myself because I had to focus on her. And every time I attempt to go back to school, I always fail because I have to go back to her and make sure that okay siya.
So Pero, instead, what I mm-mm, did mm-mm. was I have to learn sign language. Okay. Learn to adapt yung signs or paano niya kukuhanin yung sounds Mm-mm. so she can learn to speak So you learned the sign somehow. language, okay? Not just learn sign language because not everybody can adapt to the sign language. It's a totally foreign language to many people. Hindi ganun kadaling mag-adapt to that. Even just the finger spelling is not enough for people to understand. So, kailangan siya mismo to take the time na makapagsalita siya, no? So mga sounds na kung saan mo ipapakuha sa kanya yung sound na yon, how to develop that particular sound. Yun yung naging focus for the past 5 years ng buhay. Pero paano niyo Preparatory to po, her education. pero paano niyo po yung process na yon, may tumulong po Pinag-aralan ba? ko lahat yun. Kasi Parang self, po ninyo, research I po had to ninyo. learn it. Kasi, hindi naman, sabi nga ni Miss Elaine, hindi naman kami mayaman. Hindi nga ng awa. Saan naman natin kukunin yung salapi Tama po. para mo itaguyod ang batang yan na maging acceptable to the society. That's the most difficult. Every time they see my child, they'd say, ang gandang bata. Biglang, ay, deaf po siya. Biglang, ay, kawawa naman. Hindi. Mali. Mali So, talaga. kailangan nagkaroon ng yung perception on how people will accept them differently. Na paano mo i-overcome yung ayoko yung awa. Mali eh. Mali Kasi po talaga hindi yun. sila kawawa. With the help of others, they can be independent and they can be part of the society. Opo. So that's yun ang naging conviction ko at a young age. Opo. At kaya naman ang inclination po, ma'am, yun po talaga yung layunin ng programang ito na imulat po yung ating pong mga ang ating komunidad, no, about disability issues and concerns na ang mga person with disability po ay hindi po nakakaawa, no, for as long as meron po tayong strong support po sa kanila. Okay, Ma'am Elaine. Yes po. Jen, gusto ko lang sana sabihin, very important factor yung sa umpisa pa lamang sa very early stage ay yung mga nanay aware na sa kung ano ang dapat nilang gawin para matulungan nilang lumaki ng maayos ang kanilang mga anak sa tamang environment na merong pagmamahal at merong pagtanggap unang-una sa loob ng kanilang pamilya. Tatanungin ko lang, meron si Elaine ba may ibang anak bukod doon sa 2 batang may autism? Meron po. 3 po yung anak ko. 1 babae at saka 2 lalaki. The girl is normal naman po siya. Yung bunso po ay babae. Walang yung kapansanan. Bunso po yung panganay po yung babae. Yung bunso ko po is lalaki na may autism din po. So walang kapansanan. Autism. Okay. Sino po yung babae na yung nasa gitna? Daughter ko po, panganay po siya. Siya yung panganay, yung dalawang lalaki magkasunod. Ang parehong may autism. Okay, samantalang si Maricar naman, ay ilan pa yung anak bukod doon sa batang may deafness? I have 4. 4 po. Eldest panganay po yung si Isha, panganay. Okay. Tapos yung pong 3, ano po yung babae? Lalaki? Isa lang ang lalaki ko and all the rest are girls. Bunso po ba yung lalaki? Hindi po. Nagkataon na mabuti na lang, naging second ko po yung lalaki. Kasi the protection, sabi niyo nga po, no, without the right environment, it will be very difficult. I'm just a lucky person that I had my parents to help me through. Kung wala sila, I don't think I would have managed. At saka napakalaking tulong po ng mga kapatid doon sa kanilang mga siblings na may kapansanan dahil sila po yung nakakatulong para magbigay ng tinatawag ninyong normal na environment. Ngunit sasabihin ko lang sana, kung maaari po ay wag na nating
gamitin yung normal dahil lalong-lalo na po na manggagaling sa atin bilang mga magulang, bilang pamilya ng mga batang may kapansanan dahil para pong pag sinabi nating normal ay babadya ka agad na ang batang may kapansanan ay hindi normal at substandard. Kaya kung maaari po ay iwasan po natin na ilagay sa ganoong sitwasyon ng ating mga anak. Opo, sapagkat sa inclination po ay sinisiguro po kasi natin na dapat po inclusive po yung ating pong languages and na ginagamit po. Ayan, Ma'am Elaine, kayo naman po, pwede niyo po bang i-share po sa amin paano niyo po na-train no, yung inyo pong dalawang anak na may autism na maging independent? Through the help of therapy din po, Ma'am Jen, kasi syempre intervention yung pinaka-main. Kumbaga sa gamot sila yung main medicine ng mga bata eh. So through therapy, through SPED, OT, and speech, tinuruan sila, kasi part yun eh, tinuturuan sila kung paano, ano yung part of the body, how to, yung mga mga cognitive, at saka the usual life skills activities, tinuturuan naman sila. Paano yung mag-bottom, mag-sip up nung bottom nila, pumunta ng usual restroom, and then tinuturuan sila magsulat, magsabi na ito is hindi to pwede, don't do this, don't do that, mga ganun. The usual basic skills ng mga bata. And then currently still they have intervention through the help of the ASI Center. Sasabihin ko na po, nagiging continuous yung kanilang intervention. And then sa bahay, kasi sabi nga hindi lang pwede sa labas lang sila nakakakuha ng intervention. Still, we have follow-up sa house, which we train them every now and then. So, luckily, yung eldest ko po ay marunong nang maghugas ng pinggan, marunong nang maglagay ng plato at kutsara at baso sa table, and then marunong na rin po siyang magbigay ng sinelas ko pag dumarating ako. So, malaking bagay po talaga yung intervention. Although sabi nga, it's a lifelong intervention. So, yun lang naman din siguro on the part of the parents. Sabi ko nga, ang alam ko, rich talaga yung yung ganitong pundasyon. Kasi syempre, hindi po talaga biro yung intervention sa isang bata. Depende kung ano yung case niya eh. Kung sa isang bata, for example nga po, yung anak ko, yung dalawang sons ko, they have 4 intervention sa isang session. So we have SPED, we have OT, speech, and minsan nga, ngayon kasi they already adolescent, so they required to seek a neuropsychiatrist kasi syempre kailangan makita yung mental health nila eh, kung nagtutugma na ba para dun sa age nila o kung ano man yung kung ano yung nararamdaman nila. Kasi to believe it or not, my eldest son knows na may autism siya. The last time nung meron po kaming event sa school niya, tas lumabas kami, kumain kami, the typical mother, pag nagtatantrum sila, pag nagkataong nagtatantrum sila, syempre, sabi ko nga, hindi namin, ang isang challenges ng isang magulang na may autismo, ay paano mo siya i-include sa society na maiintindihan siya. In our case, nung kumain kami sa Jollibee, kasi love nila yung chicken eh, kumain kami, and then nagtantrums yung anak ko. So, ang tantrums po kasi nung youngest son ko, usually, i-headbang niya yung sarili niya. So, yung mga ganun yung. Tapos, minsan, kukunin niya yung hands ko, ipapalo niya. So, yun yung mga ganung. Papalo niya sa sarili niya? Sarili niya. Yes, ma'am. Tantrum, part ng tantrum. So, may katabi kami. May katabi kami na kumakain. So, tinitingnan kami. Kasi syempre, bakit itong bata to nagwawala? Pinahampas yung kamay ng nanay sa mukha niya. So, lumapit ako kasi syempre I have to, para sa akin, may kailangan akong sabihin para maintindihan nila eh.
Sabi ko, pasensya na po kayo kasi they have conditions, special conditions na may autism sila. Do you know what my elder son say? Ma'am, stop saying that. Let the people knows that they have autism. So, nagulat po ako. Sabi ko, wow, alam na Siya ko na may mismo autism accepted siya. niya. Accepted niya. Accepted And niya. sino ang nagsabi sa kanya? Saan niya natutuhan itong about autism? Not from you? No, not from me, ma'am. Wala Sa po. eskwelahan? Siguro, probably when I do some talking po, kasi minsan sa school, nagsasabi ako na ganito yung condition nila para ma-include sila sa regular Oo. school. Naririnig niya siguro na Pero, naiintindihan niya. I was surprised, Elaine. Ito palang mga anak mo ay verbal na ngayon. Pareho? Yung eldest ko po is verbal and then the youngest is parang may 2 words. Pero they can talk naman po. Nakakapagsalita naman Pero sila. nakakarinig po sila. Yeah. Mm-mm. Yeah. And gusto ko lang po sanang itanong sa inyo, sorry Jen, gusto ko lang sanang itanong na yung, baka gusto kong malaman sana ng ating mga manonood kung paano nakukuha ng mga bata yung mga serbisyong sinasabi nila tulad ng therapy, tulad noong psychological counseling, at saka yung mga iba-ibang interventions ba ay galing lahat sa eskwelahan o binabayaran ba ng eskwelahan yung mga services na yan? Sa school, ma'am, kasi depende kung saan school eh. May mga school na nagtumatanggap ng special kids. Whether ko ang condition nila ay Down syndrome or autism, meron silang OT na nakukuha doon. Pero Ibig sabihin public or private school? Private po. Pero pag public po is, I think it's SPED lang yata. SPED lang yata yung nakukuha. Pero for sa case ng anak ko, nagpupunta kami sa ibang center. May mga nagbibigay po ng therapy center sa Pangasinan. Although hindi siya ganun kadami, pero meron may mga ganong intervention. Kaya lang it's very costly na po siya ngayon. Per session kasi ang usually ang charges ang china-charge nila So, per Elaine, session. ang nagbabayad ay kayo, yung mga magulang, yung pamilya, hindi yung eskwelahan. Kasi sa ating pong batas ngayon, ito pong mga serbisyo na ito ay dapat babayaran na ng gobyerno. Meron po tayong bagong batas na nagsasabi, so I suppose isa ito sa maipakakalat ninyo ng inyong samahan na dapat malaman ng mga taong may mga kapansanang mga miyembro na ang kanilang mga anak na nasa eskwelahan, kung nangangailangan ng ganitong mga serbisyo, ay bibigyan na dapat ngayon ng gobyerno. So hindi lamang pribado ang makakakuha, kundi lalong tigit ang ating mga bata na nasa public schools. So hindi lamang academic, kung hindi yung kanilang support services, dapat po-provide din ng ating gobyerno. So kaya ko po itinatanong para malaman po ng mga tao na nanonood at nakikinig sa atin ang mga pribilehyo na ngayon ay maaari nang makuha ng mga batang may autismo at ng mga ibang kapansanan. Hindi tulad nung dati na talagang, siguro miski ngayon pa rin dahil hindi pa nga gaanong hindi pa lubos na naipatutupad ang ating batas. Pero ito po ang dapat mangyari. Yan, at sa tingin ko, at sa tingin ko, ang mga PDAWs po natin, malaki pong may tutulong yan, no? Yung awareness campaign po about the programs and services para po sa mga children with disabilities. So, thank you Ma'am Elaine for sharing. Siguro po mamaya babahagi ninyo kung paano po nagsimula yung inyong advokasya for children with autism. But before that po, tatanungin po muna natin si Ma'am Maricar. Ma'am Maricar, considering po na kayo po ay solo parent, no? Paano po yung naging setup niyo sa trabaho? Kasi si Kizia, di ba po, nag-aaral na siya. And then, paano po kung may mga time na nagkakasakit po siya? Pwede niyo pong i-share sa amin, paano niyo po na-overcome yun as a mother, as a single mom, no? Na merong anak na person with disability plus, of course, the 3 other siblings. Siguro yung una, sasabihin ko kay Ma'am Elaine, I can relate kasi si Keisha also has mild autism.
Nakita ko rin yung tantrums na yan na nangyayari was very common for her when she was growing up. Sobrang ang hirap mong iwanan to do work. No? If I relate it back to the work, nako, ang hirap nun na iwanan siya yung first 5 years niya. Kasi unang-una, yung tantrums niya, tatago sa ilalim ng sasakyan, ng upuan ng sasakyan namin. Kasi syempre, pagpapasok na kaming lahat sa car, hindi naman siya lalabas doon. Hindi kami makaalis kung nasa restaurant kami, for example. It was very difficult. Tamaan niya ulo niya ganon. Gating niya sarili niya. Yung mga ganon. So, hindi madali. But in my experience with that, showing enough love will actually change them slowly. No? Magka-calm down sila with the love that you provide them. Hindi madali sa akin yun. Kasi nabigay ko na nga yung 5 years ko sa first 5 years niya. Kung if I continue not to work, paano kakain yung mga anak ko? paano ko pag-aaralin? Diba? So, I started working as an events organizer. So, yun yung bumubuhay sa akin. I did events, I did a lot of video work. Mabuti na lang yung mga napag-aralan ko sa kolehiyo, na-apply ko. I write, I did a lot of commercials, things like this, na pwedeng mong i-manage lang yung time mo. Hindi pa uso ang work from home, nag-work from home na ako. I did a lot of work at home, no? And I did a lot of online work, even before nagkaroon ng mga online na trabaho. Hindi bago sa akin ang nagkakaroon ng hybrid situation. So you meet with the clients, talk to them, send emails, mga ganon. Ganon muna nag-umpisa yung work na ginawa ko. Bago mo to win them out of that situation where you can actually physically lead them. Grabe, no? Talagang pag nanay ka, gagawin mo lahat, no? Para sa iyong pamilya. Hindi madali. Lalo na the kind of work that I do. Papasok ako ng 8:00 ng umaga. By the time uwi ako, 3:00 na ng umaga. Walang oras. Oras yung trabaho mo. All the time. Walang oras. Lalo na nung nasa OP na ako. Diba? Pag sinabing may gera, takbo ka. Hindi ka. Sabi ng boss ko, girlie, susunduin ka kasi andyan yung sasakyan sa labas, may gera sa ganung lugar. So, anong gagawin mo? Ang sasabihin mo, ano naman sir, hindi ako pwede. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, we jump to the work. How do I manage that? I normally cook food for them for the whole week. Meron nang nakalabel yan, breakfast, lunch, dinner. Tapos, kung anong dates. Ayan. Kasi kung hindi sila kakain. Paano? Hindi ko naman pwede yun iasa lang sa ibang tao. Very picky. Very picky children. Yep. So, kailangan tututukan mo yung minute details. Yeah. Yun yung pinaka-ano doon. Totoo Tapos, po yun. iiwanan mo sila sa taong they will trust. You cannot just leave them with somebody alone na hindi sila naiintindihan. Yung ang nakakaintindi sila, napapagod pa. Correct. How much more people who do not really understand them. So you have to have yung faith in the person na pag-iiwanan mo na to make sure na they're comfortable. Yeah. So Maricar, kanino mo nga naiiwan si Keisha nung ikaw ay nagtatrabaho? It's always my mom, 'di ba? Ang kawawang nanay. So yung nanay mo marunong din mag-sign? No. So paano sila nagko-communicate? Kaya tinuruan ko siya na makapag-speak. Speak. She knows how to write. She can verbally speak. Pwedeng mo siyang kausapin. Nagli-lip read siya. Pero profound ba, meron ba siyang hearing aid? O Ate po, she didn't like the hearing aid. Kasi in the classroom setup, meron sila nung FM, no? They okay. So they had hearing aids. Pero they did not like it so much kasi maingay para sa kanya. Her left ear was profound and the right ear is severe. So, pag naglalagay siya ng hearing aids, nagbabuzz sa ear niya. So she did not like it.
Pero nagkaroon kami ng other interventions, no? Para naririnig niya, for example, ang TV shows, na alam niya na may sound yon. You'd be surprised, she will sing. Nagugulat kami na, kumakanta siya. So, familiar songs like Happy Birthday, for example. No? She can... And you, Maricar, tanungin ko lang, paano ka naman natuto na magturo sa kanya ng mga sounds, yung oral? Pinasa ko po Research lahat niya. yung pinag-aralan ko talaga. Pinag-aralan I had to niya. research. Bago po lahat itong mga internet na ito, I had bookloads of psychological things and how to understand speech pathology. Matyaga po akong magbasa. I'm a reader. So, naano akong maghanap ng paraan. So kahit na very busy ka, ma'am, talagang ginawa mo yon. Ano po? Tapos, okay. At a very young age, I was exposed to deaf. Deaf friends. So, sa community ko, may mga deaf. So, I had to learn the basics of say hi, no? Hello, good morning, mga ganon. Yung very basic communication skills for deaf community because we were exposed to them. Siguro, in my belief, kaya ako na-start at the age of 10, I think, the exposure to that. It's because I was being prepared for it. Yeah. Kasi lahat naman nangyayari talaga sa buhay natin. There's a reason for it. There's really a reason for it. Ayan, mga kanasyon, narinig po ninyo ang experiences ng ating pong mga mothers, our dear mothers po na meron pong children with disabilities. Mamaya po, ibabahagi po nila sa atin kung paano po nagsimula yung kanilang passion for advocacy po. Dahil na rin po sa naging experience po nila. Meantime po, meron po tayong mapapanood na video. Ito po ay video ng isa sa mga anak ni Ma'am Elaine Estrada para po bigyan po tayo ng inspiration, no? Na kahit po na ganun yung kanyang sitwasyon ay makikita po natin kung gaano po ka-active siya ngayon, no? Ka-confident because na rin po dun sa love and care na naramdaman niya sa kanyang pamilya. JM? Ayan, while waiting po dun sa ating pong video. Ayan. Okay na ba, JM? Okay, greetings din po no, sa ating pong mothers na nanonood po ngayon from the League of PIDAO of the Philippines, of course, from the National Council on Disability Affairs. Ayan, at ang empowered mothers ng inklusyon. Ayan, pa-share po JM ang mga pictures yan ng ating pong mga empowered mothers of inklusyon. Please. Ayan, of course, Miss Celia Garcia and family. Yan po ang family pictures po ng ating Nanay Celia. Ayan, tatawagin kitang nanay ngayon, Tita Celia. Ayan, next, JM. Ayan, si Tita Celia po, meron po siyang anak na paki-move back. Meron po silang anak na deafblind, si Monica. Ayan, ito po siya. Ayan. Next. Okay. Gusto ko lang sana sabihin kay Maricar na I also had rubella when I was pregnant with Monica. Actually, before I was pregnant, before I was even delayed ng aking period noon, I had rubella dahil hawa naman ako sa panganay kong anak. So she was born deaf and also blind in one eye. But she had also a heart defect. Kaya medyo mas mahirap yung aking pinagdaanan. Oo nga, mahirap po yung merong blindness pa. Pero yung heart po, naintindihan ko yung because Keisha also has She also had? She also has heart problem. Okay, thank you, Ma'am Celia. Na-repair na ba yun? Yes, I believe that the repair for the heart is a little bit, hindi masyadong challenging. But it's the asthma that's really causing a lot of difficulty. Okay. Okay, thank you. Next picture, JM.
Ayan po, ito naman po ang family picture ng ating pong isa sa core members, si Doc Gina Manalaysay. Ayan. Hello, sumingi. Happy Mother's Day, Dr. Happy Gina Mother's Day. Manalaysay. And Okay. and out to our guests. Okay. Thank you. Okay, next, JM. Ayan, ako naman po ito. Ang inyong lingkod, Mrs. Jennifer Garcia. Ito po ang aking pamilya. Ayan, meron po akong 3 anak. Ayan, may asawa na po yung aking eldest, yung son, and then I have 2 daughters. Ayan, at ang aking pong husband na pumili sa akin ay isa po siyang missionary pastor. Sige po. Next. Ayan. Ayan po ang aking mother noon din. So, I'd like to thank her also, no? Kasi gaya po ninyo, Ma'am Maricar and Ma'am Elaine, Eli, ay hindi po ako iniwanan ng nanay ko kasi parang gusto niya na ma-ensure talaga na I am protected. Yan, kaya lang last year ay umuwi na ang aking mother. Ayan, of course, our teacher Aisel, si Ma'am Rochelle Ducay, our sign language interpreter. Happy Mother's Day, Ma'am Rochelle, teacher Aisel. Ayan. Meron pa ba, JM? Okay, wala na po. So doon po sa video ng ating pong anak ng guest natin na si Ma'am Elaine, ipopost na lang po natin dito po sa page ng Inclunasyon para po mapanood po ninyo. Medyo nagkaroon lang po ng technical error. Okay, mag-resume po tayo sa ating pong interview sa ating mga guests. So Ma'am Elaine, paano po kayo nagsimula na maging member or naging advocate po for DASI? Or can you tell us more about DASI? During the time po kasi sabi ko nga, vulnerable lang isang magulang kapag nalaman niya na mayroong kondisyon yung isang anak niya. So I look for a support group na pwede kong maramdaman. Umiyak na ako. Okay lang po yan. Pwede kong maramdaman na included kami. Iisa lang ang mission namin para matanggap ang mga anak namin ng may ganong kondisyon. So, I look for within Dagupan kasi hindi ko alam eh. Wala akong idea, and then basically I'm not from Dagupan po talaga. I'm from Bulacan. My husband lang po is ang taga Pangasinan. So, and the personality of my husband is not as my personality na talagang very, very spoken na hahanap talaga, hindi matitigil hanggat hindi hinahanap yung anong pwedeng gawin para sa mga bata. So, naghanap ako until that na nakita ko they have Autism Society of the Philippines that time, Dagupan chapter. So, na-meet ko sila, and then doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Hindi ako lumalaban ng ako lang para sa mga anak ko. So, that time, naramdaman ko na yung activity, may mga activity para sa mga bata, may mga bagay na kayang gawin ng mga bata through photography, may mga activity kami, talent, mga pizza making. So, tinuruan nila yung mga bata hanggang sa para maging socially motivated din as well. Kasi socialization is one of the factor kung bakit nahihirapan yung batang may autism eh. So, naging ganun yung activity namin until such na nakikita ko naman yung mga bata ay natututo dun sa environment kung anong meron tayo ngayon. And then after that, may mga bagay lang na hindi namin na tugunan sa ASP. So we decided, that was November 12, 2011, we decided to form a individual group na lang. Parang group of parents, 8 lang kami that time. Sabi namin, let's form a group na yun lang, wala lang, para lang at least every weekend magkikitaan, kasama yung mga bata para they can do whatever they want, ma-feel nila na pwede nilang gawin yung gusto nilang gawin. Then,
nag-form kami ng Dagupan Autism Society, pero informal lang po siya, hindi talaga, ngayon kasi it's an organization na talaga eh. So we registered through SEC. Then dumating yung time na 8 lang kami, hindi namin ino-open sa public kasi hindi rin naman namin alam kung gusto. Kasi syempre, may mga parents din pa rin na hindi talaga open to open up yung kanilang kondisyon sa anak nila. And then, itong pandemic, we realized na kailangan There's namin really a need. there's a need talaga to open to public eh. Namatay yung pinaka-presidente namin. Kasi yung presidente namin is a doctor. The late Doktora Cristina Terrado. And then sabi niya, let's form a center. Pero since parents lang po kami, ordinary parents, lahat kami, saan tayo manghihingi ng support? And comes sa government. Di ba? We ask ourselves, pwede ba sa government? Pwede ba sa LGU? Pwede ba makipag-coordinate? Lahat na yata inisip namin, pero at the end of the day, wala talaga kaming mahanap. And then, dumating nga yung time na may kumatok na nakita yung mga activities namin. We let them... May nakatulong talaga. May tumulong po talaga. May tumulong talaga. Ano po ito? Isang organisasyon ba na pribado o tao o... May organization and individual. Okay. Na tumulong. And then kailangan talaga ay hindi natin makakaya ng tayo-tayo lang. Kailangan talaga ay tulong-tulong, isang komunidad, isang buong bayan, kailangan magsama-sama. Actually, napakaganda ng kwento ng journey ng DASI. Yes. So, actually wala na po tayong oras, but then you can view their page po, no, yung kanilang Facebook page sa DASI, at malalaman po ninyo doon paano po na-empower yung grupo, no, out of their experiences as a family na mayroong family member na may autism, and then comes DASI. So, yun po. Thank you, Ma'am Elaine, for sharing. Talang po na very empowered po yung inyo pong 2 anak sa tulong na rin po ng DASI. Okay. Thank you so much. I'm sure, Jen, yung DASI ay napakaraming mga nanay na nagsasama-sama upang tumulong. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mothers po sa DASI. Ma'am Maricar, kayo po, can you share with us po ang inyo pong naging journey naman po? How you become an advocate po out of the experience that you have with your with Keisha? Being an events organizer, I help them organize events, no? May mga talks, mga ganon. So, we were very lucky na yung naging school president ng school kung saan si Keisha pumasok. Yung anak niya rin ay hearing impaired. So lahat kami, yung parents ng the same class ng anak ko, the same age. Imagine they started going to school 3 years old. I think natapos sila to 18 years old. Sa school nila. Kasi yung levels nila different. Miss Maricar, yun po bang eskwelahan na inyo kung saan kayo presidente? Diyan po ba nag-aral si Keisha? Hindi po. This is family-owned po. And unfortunately, we do not have the specialty or capability to do special children. Okay, so wala po kayong mga bata may kapansin dyan. This is for regular. Okay. For regular schooling po ng DepEd. Pero yung po si Keisha, nung nag-aral po siya, saan po? Saan po siya pumasok? Sa Rizal Special Education po. Nagkataon naman sa Rizal Special Education, sila ay meron din mga... no, it's a private school po. Private? Yung pong nagkataon lang din na ang aming may-ari ng eskwelahan ay may anak na deaf. Kaya doon tama. Tapos nila ay open din sa mga regular schooling. So exposed sila like they were as if mainstream. Wow. Okay. But in college, Keisha went to mainstream education. She took up Bachelor's of Science in Information Technology. So very empowered na rin po sila, no? Sa Intercity.
Saan po kaibigan yan? ko, dito lang po sa Davao din. Kaibigan ko din yung may-ari ng Davao. school. Kaya meron talaga silang to accept because kilala nila ako and they know that we will be able to support them throughout the Okay. education process. Isa Yan. po yan sa gusto ko rin sana yung i-point out, Jen, na yung connection na nakikita ng mga nanay at talagang hinahanap ay napaka-importante para itong mga ating mga anak ay mabigyan talaga natin ng nararapat na lugar kung saan Tama sila po kayo, maaaring Ma'am Celia. ma-explore yung kanilang Opo. potential. And actually, yung ating mga guest po ay sila po mismo, no? Person with disability din po sila. Kaya Oo naman nga. po, yung kanilang passion talaga in helping Pati the ba si sector ay Elaine? nandun. Yes, opo. Opo. Ano po sila? Ano nga po yung disability niya, Ma'am Elaine? Pa-share lang po. Stroke po. Yan, Na-stroke stroke ako. po siya. Yeah. So, meron po silang physical disability po. Physical And disability. si Ma'am Maricar naman po ay cancer survivor. Tama po ba, Ma'am Maricar? Okay. I cannot say yet I'm a survivor, but I had breast cancer. Mhm. And while I had breast cancer, they found that I had thalassemia. Ayan, sige po. Maraming salamat po for sharing your journey as a mother and as an advocate din po, no, sa inklusyon. Mensahe niyo po para po sa ating community and of course sa government. Ma'am Elaine, mauna po kayo. For mommies out there po, ang hirap. Just be determined, and then if you feel that's really important na maging included sa society ang mga anak natin, let's be the person and then the instrument to do that advocacy. Kasi sa ating pong mga parents manggagaling kung ano yung pagpapahalaga ng ibang tao sa ating mga anak. Yes. Sa atin mag-uumpisa. Yes. Tama po. Sa atin po mag-uumpisa. Thank you po, Ma'am Elaine. Pwede po, how about Ma'am Maricar Cervantes? Unang-una, para sa mga mommies, hindi dapat pinanghihinaan ng loob ang pagkakaroon ng anak na may kapansanan. No? Dahil sila po ay kasama natin sa komunidad. Dapat silang i-expose sa community para din sila ay matutunang tanggapin ng komunidad. Maraming salamat. Jen, gusto ko lang sana banggitin, kasi nasabi ni Maricar sa umpisa pa lang na siya ay talagang nagsika para mag-aral na maituro sa kanyang anak yung signing at saka yung pagsasalita. Pero meron tayo sanang gustong i-promote na isang session para sa mga nais matuto. Sige At po, ito go ahead, ay Ma'am Celia. yes, ito ay sa eskwelahan na i-hold ito sa Philippine Institute for the Deaf, kung saan sila ay itong kaisa-isang eskwelahan na nagtuturo ng oral method, kung saan ang mga bata ay natututong magsalita at meron silang additional sessions. Nag-umpisa na sila nito noong, I think, noong April or in March, pero ngayon ay magkakaroon pa sila ng additional in May. So, kung pwedeng pakita natin yung poster para JM, yung mga magulang at saka yung mga teachers na gustong matuto ng ganitong pamamaraan ng pagtuturo ay malaman. Ayan po, Components of the Oral Method, 3-day Special Education Seminar doon po sa PID, Philippine Institute for the Deaf Library. Napaka-importante po na makapunta kayo doon at matulungan ninyo ang inyong mga anak na mangangailangan ng ganitong serbisyo. Ayan, kung kayo po ay nangangailangan ng ganung serbisyo, maaari po kayong tumawag or mag-email po sa kanila, feedmanila@gmail.com. Ayan, nasa screen po. Pwede niyo pong screenshot yan. Maraming salamat po, Ma'am Celia, sa inyo pong announcement. And of course, thank you po sa ating mga guests sa araw na ito, ang ating dear mothers, Ma'am Maricar and Ma'am Elaine. Yan, network na po natin sila ngayon in terms of advocacy. Ayan, and of course, happy Mother's Day po sa inyong dalawa at sa lahat na nanonood po ngayon. Okay, dito po sa ayan, dito po sa inklusyon, meron po tayong mga public service announcements. So, JM, paki-play po. Okay. Sige po. Doc Gina, go ahead po.
No, good afternoon ulit sa ating mga manonood. And I don't have a question. What I wanted to share is nawala kasi yung cellphone nung nag-visit kami sa inyo last Sunday, Miss Jen. So gusto ko lang pong pasalamatan yung pamilya Piamonte, si Nanay Roma, si Sonia Piamonte, at yung kanyang anak. Happy Mother's Day po, maski kay Jinky Mamaril. Ayan. Kasi napakahalaga ng cellphone na to at I was really touched with yung ginawa nilang support para maibalik lang yung cellphone sa akin kasi sila din na nagbayad doon sa LBC, and ang sabi ko, ang maitutulong ko lang sa kanila is yun nga, mapasalamatan sila online. Ma'am Sel, good afternoon po and Happy Mom's Day! Yan, Happy Mom's Pati Day. sa'yo, Mabati ang Thank mabuti. you very much. Ayan, talagang ang mga taga Happy. Ilocos region, Ma'am Gina, ay napakababait po at maasahan po Yes. talaga. Okay, sa ating pong additional public service announcement, JM? Hone your All- skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. Okay. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. Okay. Maraming salamat, Janine. Ayan po. So, pasalamatan din po siguro natin yung ating pong mga sponsors, JM. Jim? Yan po. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, thank you, Doc Gina. At ending message po natin para po sa inyong lahat. Ang araw po ng mga ina ay isa lamang sa pagkakataon upang magpasalamat hindi lamang sa mga biological mothers po natin, kundi pati na rin sa ating mga maternal at iba pang mga guardians who acts as our mothers. Ito'y isang araw upang kilalanin po natin at parangalan ang iba't ibang paraan ng pagmamalasakit, gabay at suporta na binibigay ng mga individual. Ano man ang papel nila sa ating buhay, kung ito man ay isang ina sa pagsilang, adoptive na magulang, foster parent, lola, tiyahin o anumang ibang pamamaraan ng pagiging mother, ipagdiwang po natin ito, no, yung kanilang kontribusyon. At ipahayag po ang pasasalamat para sa pagmamahal sa kanilang ibinabahagi ng walang pag-iimbot.
Iparamdam po natin sa ating mga ina ang init ng ating pagmamahal para sa kanila. At gawin po natin ito hindi mamaya, hindi bukas, kung hindi now na. In behalf of the Inclination Core Group members, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat.